Hello po, good afternoon po. So, yung Bible study po natin ngayon, pinagalan ko po siyang A Way into His Presence. Bible study about the veil of the tabernacle. So, objective po ng Bible study natin is to understand what the veil in the tabernacle was, to understand why it separated the holy place from the most holy place, to understand what Easter means, to know how we now have access to God's through Jesus. So, bakit nga po ba may veil pa po? So, mapapatanong po talaga tayo na if God desires His people to be in His presence, why did He place a veil between Himself and His people? Bakit po? Binigyan niya pa ng barrier sarili niya siya yung mga tao niya. We will be able to answer this question habang tinatalakay mo natin yung veil. So, in Exodus 25, Gamit na talaga siya. and let them make a sanctuary that I may dwell among them. No? So, God commanded Moses, He instructed Moses to instruct Israelites to build a secret sanctuary for Him. So, to give you a little recap about the tabernacle na po before, we begin with the outer court na kung saan makikita po natin yung altar of the burnt offering na nag-represent ng sacrifice and forgiveness of sin, tapos yung bronze laver na nag-represent ng cleansing and purification before approaching God. Tapos nag-move on po tayo sa holy place na nagpo-consist ng the golden lampstand that nag-represent ng God's light and guidance. Tapos table of showbread na nag-represent ng God's provision and fellowship, and altar of the incense na nag-represent ng prayer and worship. No? Now we move, study natin about the most holy place, or what we call the Holy of Holies. And standing between them is, between the holy place and the the most holy place was something very significant, and yun po yung veil. So, sabi ko sa Exodus 26, 31, 32, make a curtain blue, purple, and scarlet yarn, and finely twisted linen with cherubim woven into it by a skilled worker. Hang it with gold hooks on 4 posts of acacia tree overlaid with gold and standing on 4 silver bases. Hang the curtain from the clasp and place the Ark of the Covenant behind the curtain. The curtain will separate the holy place from the most holy place. So, technically, yung veil is the curtain inside the tabernacle na nag-separate na holy place sa the most holy place, no? Hindi naman siya, decoration lang. It creates boundary. Kasi behind it is the Ark of the Covenant. May specific siyang ginawa ni God ng pati mga approximate measurements po niya and yung mga kung saan po siya gawa. So, ayan. Gawa po siya sa fine linen. Nire-represent po ng yung righteousness and purity. Remind us that God is holy and approaching His presence requires holiness. And then the blue, it represents heaven or God's heavenly nature, meaning the God behind the veil is not ordinary and He's the heavenly and divine God. The purple represents kingship and royalty to point out God's kingship and authority, since purple is very prestigious color. Tapos scarlet represents the blood, sacrifice, and life. This means na this is meaningful because access to the most holy place was connected with sacrifice and shedding of blood. In Leviticus 17:11, for the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar, and it is blood that make atonement for one's life. Sabi din po sa Hebrews 9:22 na, indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So, yun po yung sinisimbolize din po ng blood or yung scarlet colors
protection. No? The cherubim who went into the veil are significant because cherubim are associated with God's presence and holiness. In Genesis chapter 3:24, after Adam and Eve were expelled from Eden, cherubim were placed at the entrance to guard the place to the tree of life. So very significant po yung meaning na may cherubim po siya dyan kasi it signifies na yung holiness nila, hindi po natin siya basta-basta malalapitan. Tapos, ayan, so, the veil showed us that God is holy and sinful humanity could not simply walk into His presence. Yun po yung pinaka-significant meaning po ng veil. Sabi sa Exodus 26:33, hang the curtain with the glass and put the ark of the covenant law behind the curtain. The curtain will separate the holy place from the most holy place. This verse simply describes yung pinaka-essence ng we use that tabernacle. But the main reason behind this, the deeper reason behind the separation is sin po. Sabi po sa Isaiah 59:2, your iniquities have separated you from God. Kasi diba, from the beginning pa lang po, humanity's sins disrupted our relationship with God. Kumbaga, ginugulo niya na po yung relationship na meron tayo kay God. Sa book pa lang po ng Genesis, kung saan nagkasala po si Adam and Eve na pinaalis po sila sa Garden of Eden. Kung saan na-enjoy nila si God, nandun si God, nasa presence nila si God, nasa tabi nila si God. But because of sin, ayun, parang pinaalis mo na sila dun sa Garden of Eden. So, sabi nga sa Romans chapter 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So basically, sin created a barrier between humanity and they could not remove it ng sarili lang nila. So, hindi natin yung basta-basta maaalis lang. No? So, for me, the veil is a physical picture of spiritual reality na sin separates us from the Holy God. I think up to this day, kasi nangyayari pa din ito yung sin creates a barrier with our relationship kay God. Physically, yes, wala na yung veil, but the invisible barriers created dahil sa sin, I think nangyayari pa din siya. But sometimes, kasi di ba, minsan kapag nagkasala tayo, nakaka-feel tayo ng shame, ng fear, ng guilt, ng unworthiness. So, madalas nagiging rason yun kung bakit mas napapalayo tayo sa Panginoon or kung bakit nagkakaroon tayo ng partners sa Kanya. But, of course, God is good and He wanted to dwell among His people. He was making a way for His people to come near Him kahit gano'n po tayo makasalanan. Kaya nagbigay siya ng sanctuary so He could dwell sa atin. In Hebrews 9:7, but only the high priest entered the inner room, and that's only once a year. So, yung before, yung system is para ma-forgive tayo ng God, is it requires sacrifice. Nag-aalay po tayo ng dugo para sa Kanya. But, Jesus changes everything. But Jesus changes everything. In Matthew 27:51, and when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit at the moment. The curtain of the temple was torn into from top to bottom. So, yung veil na nagsaserve as barrier was now torn kasi sacrifice ni Jesus yung sarili niya. And we were saved by that sa lahat ng kasalanan na gawa natin. Notice na yung
from top to bottom. So, wala naman normal na taong makakagawa nun na nasa thickness ng curtain. So, it was divine talaga. And God Himself opened the way. So, ang pagkamatay ni Jesus, dealt with the sin that separated humanity from God. The place that once humanity could not enter has been opened through Jesus. We now have a way into His presence. Jesus is the way into God's presence. So, di naman po, porque na-open na yung way and may access na po tayo sa way, eh, tayo po yung may gawa. Hindi naman po yun. Kasi our sinful self could never be enough to open the way into God's presence. The torn veil means na we can approach God because Jesus is enough. Diba? And He had paid for our sins. He became the way to God and He is our salvation. In John 14:6 po, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi kanina na sin created a barrier that humanity could not remove itself. It requires sacrifice, but when Jesus sacrificed Himself, natapos na po. It is all God. And po pala yung separation ng day. In John 19:30 po, when He had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, He bowed His head and gave up His spirit. Jesus did not merely show us the way because He is the way. We enter God's presence because of what He has done to us. Sa Hebrews 10:19-22, because of Jesus, we have now confidence to enter the most holy place by His blood through the new and living way open for us through the curtain. And that is why in His presence, the veil represented separation. Jesus became the way. The torn curtain represents access. The barrier that once separated from us, from God's presence, was opened through Christ. So, nung na-open na, sabi naman sa Hebrews 10:22 na, let us draw near to God with a sacrificed heart, and with a sincere heart, and with a full assurance that faith brings. Meaning, hindi na natin kailangan lumayo pa kay God, and directly na tayo makakapagsabi sa Kanya ang mga gusto natin or yung mga kasalanan natin. Directly na tayo makakapag-repent sa Kanya without shedding the blood. Kasi nga, si Jesus na po yung sinacrifice na po yung sarili niya at nasave niya na po tayo sa mga death of sins na nagawa natin. So, since we don't have to stand far away from Jesus and we can draw near, the way is already open. We already have the access to God through Jesus. So, tanong ko ngayon is, ngayon may access na tayo sa daan, pipiliin po ba natin lumapit or binibigyan po natin yung sarili natin barrier kay God? Hahayaan po ba natin yung shame or yung fear or yung galit or masamang kaisipan na maging hadlang sa connection natin kay God? The veil was already torn, hindi na kailangan gumawa ng panibagong daan at hindi na din natin kailangan manatili sa malayo. The way is open, so we should ask ourselves now, am I willing to draw near or will I draw near? So, praise God po kay talakay hindi harang kapatan. Ayan. So, isang veil na karugan na may pang-spiritual, na may pang-kabuhayan dito sa mundo. Yung paano natin siya relate o yung state sa ating pamumuhay. Ayan. So, yung tabernacle, isang kahulugan yan, sabi nga kanina ni anak, isa siyang separation.
Ayan. Merong yung hindi madaglang. Merong yung division papunta kay holy o holiness na place. Yan ang veil ng ito. So, bawal pumasok yung mga tao na makasalanan talaga. Pwede lang pumasok talaga sa Aaron. Isang taon lang na pwede siyang pumasok. At yung veil na yun, doon yung pumapasok pala yung usok ng prayer. Yung kasi talakay last week. So, you can send and incense. Ayan. Pag sinibigyan yung usok, papasok yung usok doon sa veil. Yan. Tapos pupunta doon sa holy of holy na place na yun. So, number 2, si Jesus na nga yung nagbukas ng daan. Diba? Mababasa natin yan sa Mateo 27:51. Hindi tao yung pumulit. Yan. Kundi si Lord mismo ang nagbukas ng daan. Sabi nga ni Manak kanina. Ito, i-base ko sa bukas. Pastor, kalakot lang ng konti. Bigyan ko lang siya ng insight. Ito yung walang unforgivable, walang kapatawaran sa tao lumalapit. Ito. Dati kasi, pag may bail, takot tayo lumapit, sabi nga ni anak. Ngayon wala nang bail, bukas na ang pinto para sa atin lahat. So yung walang kapatawaran, ito yun ikaw mismo. Kapag ayaw mo pumasok mismo, kahit bukas na yung pintuan, kahit binuksan na ni Lord, kapag ayaw mo, yun na yung walang kasalanan na kapatawaran talaga. So, may bail na, pwede na tayo lumapit. Sabi nga kanina ni anak, napunit na yung bail, nagpili na siya ng daan, hindi na natin kailangan gumawa pa ng daan, nandun na yung mismong daan, hindi na natin kailangan na tayihin pa yung bail para mabuulit yung bail. Ito na yung isang kahulugan na malayang-malaya na tayo. Kahit na-tricycle ka lang, kahit naliligo ka lang, kahit umiyak ka sa pagtulog mo, na-reach na yung prayer mo kay Lord. Ito yung bail na napunit sa krus ng Kalbaryo na napakadali na kumoneksyon at magkita yung presensya ni Lord. Dahil wala na yung bail. Sa sobrang kapal na yun, di ba? Pero wala nang harap. Wala na siyang harap. So ito nga yung sinabi niya kanina ni anak, yung bail na takot o yung hiya, di ba? Minsan piling mo, hindi ka nakapagdapat lumapit kay Lord kasi sobrang makasalanan ka na. Hindi. Kapag taos puso mo tinanggap si Lord, kapag taos puso mo sinurrender kay Lord, yan, may bigyan ka kapatawaran. Pero, yung topic bukas ni Pastor, yan sa kanya, unforgivable o walang kapatawaran. Kapag matigas yung puso mo, yun yung walang kapatawaran. Yung sasabihin mo kay Lord, Lord, sa akin muna itong kasalanan ko. Huwag mo itong papakialaman, Lord. Ayun yung ayaw ni Lord. Gusto ni Lord yung may kapakumbabaan ng puso, yung pagpapasakot mo kay Lord, yung pag-surrender mo kay Lord, yung pagbibigay ng daan sa inyo para mabigyan ka na ng kapatawaran, yun tatanggapin ni Lord ng forgiveness sa ating mga kasalanan. So, wala nang hadlang para lumapit tayo kay Lord. Hadlang na talaga kung ayaw mo lumapit. So, choice mo na yan, kapatid. Diba? So, ito tayo dati. Hindi makalapit yung tao kay Lord. Ngayon, wala na yung bail kahit sino pwede na lumapit. Diba? Ikaw na mismo yung tahi. Kung ikaw mismo yung tatahi, choice mo na yan. So, thank you, Lord, sa ating kung kaya ngayon yung mensahe ni Sister Jenica. Ayan. So, isa na naman nakakabless sa loob ng tabernakulo. Ayan, yung mga isang meaningful na mga pang-spiritual na kahulugan at pwede natin ibig sa mga buhay-buhay natin. Diba? So, napaka-bless natin yung mga kapatid. Meron tayong natutunan. Yan, every Sabado, pwede natin yan i-keep, pwede natin pagbulay-bulayan, habang tayo'y natutulog, di ba? Mangungusap si Lord, Lord, napakagaling mo, di ba? Bigyan mo kami ng faith, napunit na, hindi na namin kailangan tutayin, pero na kaming access. From the start, access talaga yung shared ni Brother Tubi. So ngayon, gagamitin pa natin, meron tayong access talaga about sa prayer, about sa faith, di ba? Kapasunin natin si Lord na malaya-malaya na makakapag-pray na tayo. At kabigyan na tayo ng kapatawaran. Thank you, Lord. Para pagkabos na Traw classmate. Ako notes.
Yun, pero makaka-bless na. Thank you yung messages. Tagalog na naman, ay, gawa ba ka naman? Wala naman. Oo. Gawa ba kayo? Wala ba? Viewers mo. Maraming viewers Tagalog. Ay, sorry. Oo nga pala, sorry. Ayan, siguro sa akin lang, yun sa una yung tanong ni sister na bakit ina-allow ni God na mahirapan muna tayo bago makalapit sa Kanya? No? Siguro, para sa akin, tinitest lang ni Lord na posible yung magiging still hanggang sa dulo. No? Hanggang sa mangyari yung i-allow na lahat ng access para sa atin, hindi na tayo mahirapan. No? And siguro i-share ko lang din yung about sa being sinful no? Sa lahat ng nangyayari ngayon. No? Hindi natin naiwasan yung distraction, hindi natin maiwasan na konting lang, di ba? Katulad kanina. Nasa tawag dito, nasa Sabang Bato ako. May checkpoint kasi. Tapos may kasama akong bata. Ngayon sabi ko, grabe naman, ganitong oras, nag-ano kayo, tapos maabot ng mood pa. Ganyan. Siyempre, tayo bilang tao, may emotions tayo, nakakaramdam din tayo ng alam niyo yun, galit, minsan, ganyan, madalas. Pero ganun pa man, yung kasalanan na yan is, meron na tayong way para makahingi tayo ng tawad kay Lord na. The way was already been turned into two. So, ibig sabihin nun, yung access para humingi tayo ng tawad kay Lord sa mga kasalanan natin is napadali na. Hindi na tayo mahihirapan kasi meron na tayong access na. Ito. Yung tabernacle is already in our hearts na wala na yun wala na sa Israel, no? Wala na sa nasa puso na natin yan, no? Kaya madali na lang tayo makakausap kay Lord, no? Ang gagawin na lang natin is magigistil tayo ipakita natin kay Lord na hindi siya nabigo sa ginawa niyang sacrifice para magkaroon tayo ng access sa God the Father, no? Siguro ang i-add ko na lang is maging na lang tayo, maging faithful na lang tayo kay Lord kasi yun lang yung pinakamagagawa natin sa Kanya is yung maging faithful para matanggap tayo sa langit na ito. Hindi naman siya ganun kahirap, although maraming challenges, pero dinala tayo ni Lord sa buhay natin na maraming challenges na alam niyang niya tayo, iraraos niya tayo. No? So, yun, yung sa message siya nakakabas. Sige, Bigyan na, ibibigay ko na yung mic sa'yo. Wala nang lang. Nasabi na po kasi lahat yung about sa access and everything. Pero yung i-share ko na lang po, syempre yun yung main point, di ba, yung access na ganun na access with God. Pero yung share ko is how God can make impossible possible, di ba? He's the only way that you end the life, di ba? So si God lang, kumbaga, this message reminded us again na kung paano na tayo kamahal, kung isa lang yung way sa Kanya lang, di ba? Wala nang iba. And also, we have a lot of curtains in our heart and in our life. Marami tayong mga makakapal na curtains na hindi natin mabuksan, especially as Christians. Madami tayong kinakatakot, madami tayong ayaw gawin kasi nga nauunahan tayo ng nervyos, nauunahan tayo ng feeling natin hindi natin kaya, no? So, this one reminded us again na kaya ni God. Hindi man tayo pero kaya ni God. Kaya, simula ngayon, buksan na natin yung veil. Ayahan na natin si God pala ang magbukas ng veil sa atin doon. Para magpatuloy tayo, lalong yung faith natin, mas lalong lumiyag, mas lalo tayong magiging mas malalim sa Kanya. So, ngayon, na-remind sa akin na, kasi usually pag narinig natin ito, access kumbaga nakakausap na natin si God. Pero ngayon, na-remind ako ni God na hindi pa natutor yung ibang veil sa puso ko, hindi ko pa pinapapasok si God na hayaan sa buhay ko na punitin na yun. Kaya ngayon, kailangan na natin kausapin si God. Hayaan na natin siya yung magpunit ng veil and ibigay natin lahat kay God kasi deserve niya yun. Diba? So, sinabi naman na pagkapunit nun, sinacrifice niya yung buhay niya. No? Sinacrifice na tayo by His blood. Diba? No one can do that, diba? Hindi natin magagawa yun kung hindi siya lang. So, thank you, Lord. God bless. Saan mo sasabihin ko? Oo, diba? Diba? Ang hirap maging Sa akin dapat yun. Yes.
Pwede ka one Sunday. Ikaw po kaya, boss? Pwede ka. Di ba po kaya? Kaya na. Yun po. Kasabi na ni Dennis na sa video ko. Pero siguro, additional na lang, yun nga habang pinipicture ko yung veil, no? Kasi nga, paulit-ulit na itong kita share naman ni Lenny and the others, na yung veil na binuksan na ni Lord niya, tayo, ano na ng role natin? Magkakanta lang tayo papasa. Di ba? Parang God is waiting for us to turn ourselves in. Pumasok tayo dun sa loob ng Holy of Holies. Kasi ginawa na niya lahat, no? In-offer na niya yung anak niya, sarili niya, no? Para lang yung division na yun, maging available siya para sa atin. I mean, ma-remove siya para to make a way for us. Hindi ba? Kumbaga lahat binigay na niya. So, ang role na lang natin is to enter. Ano nga ba yung mga veil? Kanya nabanggit din natin, no? Marami tayong mga veil sa buhay, no? Generally, we call it sin, pero pwedeng i-break down yan into anger, jealousy, envy, di ba? Greed, mga kung ano ng kasalanan. Yun yung separation. Yun yung nagsiseparate sa atin between man and God. So, because of God's love for us, sabi nga ni Del kanina, gumawa siya ng paraan. Yun yung role niya. Hindi siya pwede makasalamuha sa kasalanan. Napaka-banal ng holy place for someone to enter. Kundi mamamatay sila, yung high priest. No? Pero ginawa ni Lord, dinadala si Jesus, hinayaan niya mag-suffer for our sins. Kung sa ganun, mabuksan yung way for us to enter. So yun nga, pumasok na lang po tayo sa holy place. At ano yung sa ating current life, no, sa spiritually, anong conversion? Siyempre, we give back ourselves to the Lord. No, gawin natin yung nagpe-please sa Kanya. Baga, we do things to please Him, not to please others. Gagawin natin lahat to glorify Him, una sa lahat. At sa paraan na yun, naglalakad tayo papasok dun sa holy place. So yun lang po. Sabi mo kasi. Saan dapat bibigyan? Ba't ka magpaulit? At least, kaya ka. Naiintindihan mo na kami. Bigay ka. Tama. Iwanan yung preacher. Ikaw si Marisa. O ikaw na si Genesis. Ikaw, wala. Comparability ka tayo pala. Magpapagay ka na. Wala. Binubay tayo ni Ark of the Covenant. Basta, ikaw ka ng Ark of the Covenant. Boss, may mapas mo.